The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, mabuhay ka! Maaga ang pasok mo ngayon, 8:23 pa lamang dahil Lunes ngayon. Bukas kaya anong oras? Good morning, Pastor. Is your moment to shine? Good morning, Cha. Of course, good morning, Ted. At sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat for tuning in this morning. Good morning. Good morning! And sa mga suki po natin ng mga seniors, ito na po ang ating inaabangan lagi. At siyempre po sa lahat na nakikinig ngayon, at ito rin po ang inaantabayanan dahil sabi nga ni Crisanto kanina, kung napakinggan mo, Brad Jeff, sa'yo din po humuhugot ng inspirasyon ang marami po sa mga tulad ni Crisanto, tulad din po ng ating pong mga winners sa ating pong What's on Your Mind na nagsasabi po ng kanilang testimonial kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Brad Jeff, go ahead. Yes, Brad Ted. Simulan po natin yung ating linggo with an invitation po ni Haring David. Sa isa sa mga sinulat niyang salmo, alam niyo po, of course, kilala natin si Haring David. Isa sa pinakamagaling, pinaka-successful na hari ng Israel yan. Naka-record yan sa kanyang buhay. Isa sa mga pinakadetalyeng buhay sa Biblia ay ang buhay ni David mula bata hanggang namatay. Isa sa mga sikreto niya, Brad, Ted at siya, sa pagiging matagumpay sa halos lahat ng aspeto ng buhay niya, isa po siyang worshiper. Ibig sabihin, pagmulat ng mata, hindi cellphone agad yung hawak niya, kung modern day translation. Pagmulat ng mata, pagpikit na to, siya ay nagbibigay puri, nagpapasalamat sa kanyang Diyos. And it's something na personal sa kanya. Kaya nga nakapagsulat siya ng 70 plus na mga psalms. Okay? Hanggang ngayon po, pinaghuhugutan ng lakas ng maraming tao throughout history at sa buong mundo. Simulan natin po sa Psalm 100. Ito po isang imbitasyon para magpuri sa Diyos. Yung paggising mo pala sa umaga, ito yung sinasabi ni David sa Psalm 100. Sabi niya, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo na may kagalakan. Sabi niya, it's an invitation sa verse 1. Sabi, serve Him with all joy. Paglingkuran niyo siya. And then come to Him with song, sabi niya. And sabi pa rin niya sa sunod-sunod na verse to, kilalanin ninyo ang Panginoon Diyos, siya ang lumikha sa atin at tayo sa Kanya. So sabi niya, kung merong nakakakilala sa atin ng buong puso at lubos na nakilala, yun yung ating creator, kung sino nag-create sa atin. At sabi nga niya, tayo kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan. At ang ganda po na sinasabi niya na, alam ng Diyos na ating creator ang likaw ng bituka natin. Pag malungkot ka, masaya ka, ano yung kiliti mo. Kasi nga po, siya po ang nag-create sa atin. Sabi doon, pumasok kayo sa kanyang templo may pagkapasalamat at pagpupuri, magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. At ito po yung dahilan kung bakit yung 4 na bersikulo na yon ay pwedeng mangyari. Sinabi to, kinunclude sa verse 5 na ipapakita natin ngayon, sa Salmo 100, versikulo 5, sabi, dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hangganan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Kung kayo pinagdududa, bakit naman ako mag-worship sa kanya? Ba't ako magbibigay puri sa kanya? Ba't ko susundin yung mga katuruan niya? Ito po, sinabi yung 3 bagay na to. Mabuti siya, walang hanggan yung pag-ibig niya, at ang katapatan niya ay magpakailanman. Maaring walang nagmamahal sa'yo. Parang feeling mo, nag-iisa ka dyan sa kwarto na yan. Maraming tumabla sa'yo, maraming nag-reject sa'yo. Minsan, sarili mong kamag-anak, magulang, o ikaw mismo, parang sarili mo, nire-reject mo. O maaari naman yung pagmamahal na natatanggap mo ay conditional. Mahalin mo ako, mamahalin kita. Maaring feeling mo, hindi ka na karapat-dapat na anumang pagmamahal dahil hindi ka naging tapat sa Diyos. Well, baguhin mo yung pananaw mo. Ang Diyos po ay hindi conditional lover. Unconditional po yung love niya. Agape love, which means unconditional love. It's not dependent on kung ano mailalagay mo sa table, kung ano maibibigay mo. It's totally dependent on the nature of God. God is love. Hindi lang siya loving. Yun po ang kanyang pagkatao. He is love. Kaya po again, Psalm 100 verse 5, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Tayo manalangin, Panginoon, habang sisimulan namin ang another week ahead of us, nawa Panginoon, ma-remind kami ng 3 kabutihan na to na sinabi mo sa salita mo, na ikaw ay mabuti, mapagmahal at tapat. Lord, maraming tao
na scam kami dahil pinagkatiwalaan namin, may mga taong tinalikuran kami, tinabla kami, may mga taong kami mismo ng loko dahil sa mga kakulangan nila na maibigay yung expectation namin. Lord, ikaw iba. Ikaw ay mapagmahal na walang hanggan at yung katapatan mo'y magpakailanman. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga pagkakataong binibigyan naming kondisyon ang inyong pagmamahal. Lord, kami po ay nagsusumamo sa iyo, lalapit lang kami sa iyo, and you will not keep records of our wrongs. Salamat po sa kabutihan mo. Nawa itanggapin namin yan at i-embrace namin ngayong Lunes na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po, maraming salamat sa araw na ito. Thank you, Lord, sa panibago pong araw sa aming buhay at linggo ng paggawa. At salamat, Panginoon, sa panibago pong araw ng pakikinig sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Keep him safe and protected. And Lord, salamat po sa mga inspirasyon na binibigay po ng aming mga nakakapanayam sa programang ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Brad Jeff. All right, we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. See you tomorrow. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.